Isang nakakagulat na pagtaas ng yaman ang tumambad sa publiko matapos isapubliko ang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng ilang mambabatas ngayong 2025. Mula sa daan-daang milyon, naging bilyonaryo ang ilan sa kanila sa loob lang ng 3 taon. At dahil dito, tinagurian silang T-Big Six ng 19th Congress. Kasabay ng pagtaas ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na umabot ng 1.007 pesos trilyon ngayong 2025, tumaas din ang flood control budget ng higit 100% mula 128 na bilyong piso hanggang 257.06 na bilyong piso. Sa parehong panahon, lumobo rin ang yaman ng mga kongresista na may malaking papel sa pagpasa ng pambansang budget. Kilalanin natin ang Big Six, ang mga kongresistang may bilyon-bilyong salin increase. Former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Sa ika-6 na pwesto, si Aurelio Dong Gonzales Jr. na mula sa 136 na milyong piso, ngayon ay may 1.3 na bilyong piso na yaman, isang 956% increase. Number 5, former Majority Leader Manix Dalip. Sumunod si Manix Dalip na may 1.49 na bilyong piso na salin ngayong 2025, tumaas mula 203.7 na milyong piso noong 2022, isang 733% na paglobo. Former House Appropriations Chair Zoldico, ako Bicol Party List sa ika-4 si Zoldico, dating House Appropriations Committee Chair. Mula 236.7 na milyong piso, ngayon ay may 1.51 na bilyong piso na yaman. Pangatlo, Construction Tycoon and CWS Party List Rep. Edwin Guardiola. Ang construction tycoon na si Edwin Guardiola ay nasa ikatlong pwesto, may 2.2 na bilyong piso na salin, mula 299 na milyong piso noong 2022. Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez, Quezon 2nd District. Sa ikalawa, si David J.J. Suarez na may 2.34 na bilyong piso na yaman ngayong taon, tumaas mula 287.6 na milyong piso. House Speaker Martin Romualdez. At nangunguna, si Martin Romualdez na may pinakamalaking pag-angat ng yaman. Mula 315 na milyong piso noong 2022, ngayon ay umabot na sa 3.465 bilyon piso. Isang 1,000% increase. Habang lumalaki ang pondong inilaan sa mga proyekto ng gobyerno, mas mabilis pa nitong sinabayan ang paglobo ng yaman ng Big Six. Ayon sa mga kritiko, sila umano ang nasa likod ng kontrobersyal na 800 na bilyong piso flood control budget ng pamahalaan. Kung totoo ang mga paratang, malaking tanong ito sa integridad ng mga mambabatas at sa sistemang dapat ay nagsisilbi sa taong bayan. Ngunit sa kabila ng mga alegasyon, nananatiling makapangyarihan ang Big Six sa mundo ng politika. Anong masasabi mo sa paglobo ng kanilang kayamanan? E-comment na ang iyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, e-share, at e-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa politika at kapangyarihan sa Pilipinas.